Bakit ka tumatakbo? Ganoon ba ako kakakatakot? Hoy, magsalita ka. Bakit ka ganyang duwag? Tumahimik ka. Sino yan? Ah! Punyeta ka. Tirador ka pala. Sinabi ko bang pwede kang tumayo? Wala ka na ngayon, gago. Ikaw lang ay isang. Ikaw ang halimaw na. Nagbulag sa kapatid mo. Ah! Ay! Cheng Wan, anong nangyari sa mga mata mo? Nanay. May problema sa eye drops na ito. Paano ka naging ganoon kasama? Hindi ko ginawa yun. Paano hindi ikaw? Bastos. Mas mahina ang galing mo kaysa sa kapatid mo, pero ginagamit mo ang mga nakakadiring paraan para saktan siya. Hindi ako. Hindi. Akala mo ba ikaw pa rin ang isang uri ng young master mula sa pamilya ng mga mamamaril? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang pamilyang Xu ay sumuko na sa'yo. Magsalita ka. Kausapin mo ako, hayop, anong ginagawa mo? Bilanggo 256. Nandito ang pamilya mo para sunduin ka. Susunduan ako? Nanzu, marami ka ng pinagdaanan. Tingnan kita. Mukhang maayos naman ang mga mata niya. Karapat dapat siyang mag-donate. Tingnan mo kung gaano kakapayat. Ganito talaga ang nararamdaman ng nanay mo. Karapat dapat siyang mag-donate. Ano ang ibig sabihin niyan? Nanzu, sobrang nami-miss na kita. Buti na lang nandito si Nanzu. Kung hindi, ano ang gagawin ni Cheng Huan? Anong kinalaman ng paglaya ko kay Xu Chengwan? Bakit ka maagang sumando sa akin? Pamilya pa rin naman tayo, ang nanay mo at ako. Ayaw naming gugulin mo, ang natitira mong buhay sa bilangguan. Malapit na ang kompetisyon. Kailangan nating papirmahin si Nanzu ng mga papeles mamayang gabi para mailipat ang kanyang mga kornea kay Xu Chengwan. Alam kong imposibleng biglang, nagbago ang ugali nila. Para kay Xu Chengwan na naman. Pupunta muna tayo sa ospital para humingi ng tawad sa kapatid mo. Bakit ako dapat humingi ng tawad? Ayaw mo pa ring magsisi. Malinaw na malinaw ang footage ng surveillance. Bago ang finals, binigyan mo ng eye drops ang kapatid mo. Kaya nabulag siya at natalo sa championship. Ang mga eye drops na iyon ay inihanda niya. Paano siya pwedeng mabulag? Anak, alam kong hindi mo sinasadya. Nagawa mo lang ng biglaan. Walang pusong hayop ka. Kung hindi dahil hindi namin mahanap ang tamang match para sa cornea, sa tingin mo ilalabas ka namin. Walang puso. Kahit gaano ako kawalang puso, may hahambing ba ako sa inyo? Based lang sa isang clip ng surveillance footage, ipinakulong ninyo ang sarili ninyong anak. Sa bilangguan, HMPH, wala akong oras para maglaro ng mag-ina tayong nagmamahalan. Pero dahil nagkamali ka, kailangan mo pa ring panagutan. Panagutan? Ibig mong sabihin, dapat kong ibigay ang aking mga kornea kay Xu Chengwan. Paano niya nalaman? Paano mo naiisip yun? Kami ang mga magulang mo. Sa tingin mo ba, ganoon ka walang puso kami? Eksakto. Napakabait sa'yo ng tito at tita mo. Paano mo nasasabi ang mga ganunong bagay? Tama na yan. Ano ba ang alam mo, kung ang aming pamilyang Xu ay hindi mananalo sa archery championship ngayong taon? Lahat ng aming mga investor ay aatras na sa pondo nila. Ang 100 taong pamana ng aming pamilyang Xu bilang isang pamilya ng mga mamamana ay mawawasak sa mga kamay mo, ha? Ang kapatid mo ay maaaring nanalo sa championship, pero sa kritikal na sandaling ito, binulag mo siya. Hindi ka ba mananagot sa ginawa mo? Tama yan, anak. Ang kapatid mo ang tanging pag-asa ng pamilyang Xu para manalo. Makinig ka kung gagawin mo ito para kay Chengwan. Kakausapin ko si Chengwan para patawarin ka niya. Hindi ko kailangan ng kapatawaran niya. Ikaw. Anong klaseng ugali yan? Ibinabalik ka namin sa bahay. Pinapakain, pinaparamtan. Pinag-aral ng pamanan. Ganito ba ang pagtanaw mo ng utang na loob? Dinroga mo ang kapatid mo.
Walang pagsisisi. Ngayon nakahiga ang kapatid mo sa ospital, at wala kang nararamdamang kahit kaunting pagsisisi. Wala talaga. Hindi, kailangan pa ni Shu Chengwan ang kanyang kornea. Anak, nakikiusap ako sa'yo. Kailangan ka talaga ng kapatid mo. Isipin mo na lang, na itutulong mo sa pamilya itong isang beses, okay? Halika, halika. Mainit, uminom ka. Shu Chengwan, lahat ng ginawa mo sa akin noon, babayaran ko sa'yo bawat isa. Sumakay ka na. Ano? Ang mga mata niya, paano naging masama ang mga yon? Ang ulo ng pasyenteng Siksunansu ay kamakailan lang nasugatan. Lalo na ang mga mata. Pagdurugo sa loob ng mata, malubhang nasira ang kornea. Hindi umaabot sa pamantayan para sa transplant. At sa loob ng 2 araw, ganap na siyang mabubulag. Paano ka napuruhan ng ganito? Anong klaseng mga magulang ang gagawa noon? Senior, pwede ba akong tulungan? Sabihin mo lang na ang cornea ko ay ganap ng nasira. Kung hindi, sila. Ayan na. Noong nakaraan para mapigilan Siksunansu na mauna sa akin. Nasira ko pa ang sarili kong mga mata. Binalak kong i-transplant ang kornea niya. Pero ngayon, Dahil sa pagpapasabi mo sa mga preso, naalagaan ako ng mabuti. Shu Chengwan, ano ang itinanim, siya rin ang aanihin. Wala ka ng pag-asa. Walang utang na loob na anak. Nakakatawa pa sa iyo. Kahit nasa kulungan ka, hindi ka pa rin natuto. Nakikipag-away ka pa rin doon. Nasira mo pa ang mga mata mo. Ngayon, wala ka ng silbi. Anong pakinabang mo sa akin? Diyos ko, haha. Hindi ba ito ang kilalang pamilyang Shu, ang tinatawag na Eagle Eyes ng South City? Bakit ang buong pamilya ninyong 4 ay pumunta sa departamentong ito ng ophthalmology para magpa-check-in? Lahat ba ngayon ay bulag na? Hahaha. Naku, kung tatanungin mo ako, ang pagkatalo ng pamilyang Shu ay nararapat. Huwag kang magdadahilan. Nag-uusap pa tungkol sa problema sa mata. Ang titulo ng Southern City Eagle Eye, dapat ay ibigay na sa aming pamilyang Shu. Panaginip lang yan. Noong nakaraan, kung hindi dahil kay Chengwan, na nasaktan at umatras, ang kampyonato ay sana ay sa amin, sa pamilyang Shu. Sige. Shu yan iyan. Gagawin kitang matalo, ng patas. Hamon ba? Gusto mong makipagpustahan sa akin? Ha? Sa susunod na buwan, may international archery competition sa Southern City. Kung ang iyong pamilyang Shu ay matatalo muli sa aming pamilyang So, kailangan mong ipahayag ng publiko na titigil ka na sa pagpapana ng tuluyan. Anong problema? Natatakot ka na? Sige, tatanggapin ko. Ang matatalo ay aalis sa Southern City. Kasando. Ang isa sa inyong mga Shu ay pilay, ang isa naman ay bulag. HMPH. Tingnan natin kung paano ka mananalo. Ha. Tara na, aalis na tayo. Yan iyan, nasugatan ang mata ni Chengwan. Hindi siya makakapagpaligsahan. Anong gagawin natin? Sa pinakamasamang pagkakataon, ibibigay ko sa kanya ang aking cornea. Pero, Ang kompetisyong ito ay napakahalaga para sa ating pamilya. Wala na tayong ibang pagpipilian. Kailangan nating manalo. tatay. Pasensya na. Ako ay isang pagkabigo. Chengwan, bumangon ka. Wala itong kinalaman sa iyo. Kung may gusto kang sisihin mo ang tanggang si Shu Nanzo. Siya ang sumire sa buong pamilya natin. Ang kompetisyong ito ay napakahalaga para sa ating pamilyang Shu. Kailangan mong ibigay ang lahat. Tatay. Huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, talagang palalayasin ko ang pamilyang Su. Sa Southern City, Chengwan. Hayaan mo ang iyong ama. Natingnan ka ng mabuti sa huling pagkakataon. Napakainit sa puso nitong larawan ng pagmamahal ng pamilya. Su Nanzu, ano naman kung ikaw ang tunay na anak? Nabulag ka at walang nagmalasakit. May problema ako sa mata, at ang sarili mong ama ay nagmamadali na ibigay sa akin ang kanyang kornea. Kapag nanalo ako ng kampyonato sa susunod na linggo, hindi ka na makakabawi. Ganoon ba? Baka madismaya ka. nasaan si San ngayon?
Papauwiin na sa ospital ngayon ang tatay at ang bunso mong kapatid. Ikaw ang kuya, at wala ka man lang. Hindi ka man lang sumasagot sa mga text ko. Pasensya na. Bulag na ako. Hindi ko makita ang mga mensahe. Bulag ka nga talaga. Hindi na niya ako muling matatalo. Walang utang na loob. Chengwon, ang pag-asa ng buong pamilya natin. Ikaw ang dahilan kung bakit siya naging ganito. At wala ka man lang naisabing pasensya. Ngayong nakauwi na siya, ayaw mo pa siyang makita. Paano kami nagkaroon ng anak na kasing walang puso mo? Sabihin mo ang gusto mo. Matutulog na ako. Tatay, paano na ang darating na Nanjing International Tournament? Sasali pa ba ang kapatid ko? HMPH. Sinong nagsabi? Ex-convict siya, isang bulag na walang kwenta. Hindi ko siya papayagang magpatala. Coach, gusto kong sumali sa Nanchang International Archery Tournament. Nanzu, ang mga mata mo ay hindi. Alam mo, sa mga taon ng pagsasanay, hindi lang ang mga mata ang aking pinagkakatiwalaan. Ang aking mga kalamnan ay naaalala ang bawat lakas para hilahin ang pana. Ang aking katawan ay naaalala ang bawat anggulo para bitawan ang palaso. Maikli lang ang prime ng isang atleta. Isang beses lang sa 10 taon ang tornaong ito. At ito ang pinaka-prestihiyosong kompetisyon sa paghihilagpos. Hindi ko ito pwedeng palampasin. Yan ang spirit. I-enroll na kita. Naniniwala ako na ang estudyante kong Siximing, ang Divine Bow, kahit walang paningin, ay mananaig pa rin sa larangan. Salamat, Coach. Ito ang Nancheng International Archery Tournament, ang unang round ng kompetisyon. Ang kasalukuyang kalahok ay Sixu Cheng Huan. Kailangang 10 puntos ang tira na ito para magtabla sa kasalukuyang nangunguna, si Sulong. Ilipat natin ang ating atensyon sa kalahok na Sixu Cheng Huan. Ay, sayang. 7.3, kasalukuyang nasa pangalawang pwesto. Talagang talunan pa rin yan. Kahit na nakatutok ang mga mata, hindi pa rin makakapantay sa ating sulong. Isang tunay na talunan. Haha, Shuyan Ian. Ang payo ko sa'yo ay mag-impake ka na at umalis ka sa Nancheng. Huwag masyadong magdiwang. Ang aking Chengwon ay bagong transplant lang ng cornea. Hindi pa siya ganap na nahuhuli. Ito lang ang umagang sesyon. HMPH. Ang pamilya So ay iiyak mamaya. Anak. Ayos ka lang ba? Huwag mong pilitin ang sarili mo. Nanay, tatay, ayos lang ako. Bahagi lang yon ng estratehiya ko. Hayaan muna nating magpabaya si Sulong. Saka ko ibibigay ang huling suntok. Huwag kang mag-alala. Maghintay ka lang. Matatalo ko siya. Sige. Tito, tita. Palaging matatag si Cheng Huan. Hindi tayo matatalo. Kaya ang ating nakaraang laban ay tapos na ngayon. Ngayon, batiin natin ang kalahok na si Sulong sa pagkapanalo. Sandali lang. Bulag. Anong ginagawa niya rito? Sino ang nagpalabas sa'yo? Hindi ba yan ang tunay na anak ng pamilyang Shu? Hindi ba't sinabi nilang nakulong siya? Paano siya nakalabas ngayon? Bakit bulag din siya? Binurol niya ang sarili niyang kapatid noon. Karma yan para sa'yo. Anong ginagawa mo dito? Kahit manunood ka lang, hindi mo makikita. Narito ako para makipagpaligsahan. Tagapag-ugnay. Ako si Shu Nanzo. Gusto makipagpaligsahan ng isang bulag? Kalokohan ito. Malapit nang mapahiya ang pamilyang Shu. Ang isang bulag, wala siyang makikita. Anong karapatan niya para makipagpaligsahan? Umalis ka na dito. Huwag mong ipahiya ang pamilyang Shu dito. Okay.
Ang pangalan ay talagang nasa listahan ng mga kalahok. Kalahok na Tsunansu, mangyaring tumayo sa iyong pwesto sa larangan. Kailan pa yan? Bastos. Tatay, huwag kang magalit. Pagkatapos ng lahat, si Kuya Nansu ay naging kasama ko sa pagsasanay. Katanggap-tanggap naman ang kanyang kasanayan. Tingnan mo. Bakit hindi natin siya bigyan ng pagkakataon? So Nansu, ikaw ang nagpapakita ng iyong mukha para hampasin ko. Kung gayon, hindi ako magpapigil. Cheng Huan, napakabait mo. Nasaktan ka niya ng husto noon, at tinutulungan mo pa rin siya ngayon. Saang direksyon ang target? Walang kabuluhan ito. Ito ay isang kompetisyong pandaigdig na minsan sa isang dekada. Buong bansa ang nanunood. Hindi mo nga makita ang target. At maglalakas loob ka pang sumali, sinusubukan mo bang ikahiya ang buong pamilyang Shu, Shu Nanzu, umalis ka sa harap ko. Tatay, ang kompetisyong ito ay pangarap ng bawat mamamana. Kuya, nandito na siya. Bakit hindi na lang? Siya ang pagbarilin, isang bulag na nagpapakita ng paman. Barilin mo, barilin mo. Sige na. Bilisan mo, mahal kong kapatid, hindi na ako makapaghintay na makita kang magmukhang tanga sa harap ng buong bansa. Wow, nakakaloko ito. Sa buong kasaysayan ng paligsahang pagbaril na ito, hindi pa kailanman nagkaroon ng bulag na sumali. Hoy, gwardya, paalisin niyo siya. Tatay, ito'y live na pinapalabas. Kung patuloy nating pipigilan siya, makikita ito ng mga manonood. Iisipin ng mga tao na ang aming pamilyang Xu ay masama ang pagtrato kay Nanzu. Ang bait-bait mo naman. Ay, oo nga, nakalimutan ko yun. So Nanzu, talagang kailangan mong sumali. Dapat mong masaksihan ng personal kung paano ka matatalo ng paisa-isa sa ilalim ng aking mga paa. Isang probinsyanong tagapulot ng pana para sa akin. Napakagaling. Paano siya nakapasok sa top 3? Isang hakbang na lang ang pagitan niya sa akin. Mabuti. Ano naman kung may talento ka noon? Ngayon, bulag ka na lang. Isang walang kwentang lumpo. Tatay, Nanzu, gusto lang niyang makatulong sa aming pamilyang Xu. Cheng Huan, masyado ka pang naive. Hindi ka tulad ni Xunanzu. Ang mabait na tao na iniisip mo siya. Makatulong? Sa tingin ko gusto niyang pahamakin ang aming pamilyang Shu. HMPH. Swinerte lang siya kanina, at nakapasok sa finals. At ngayon akala niya talaga, nakakayahan niya iyon. Pumunta rito para magkagulo. Tagapagpasimula. Hindi ako sasali sa static archery. Hahaha. Buti naman alam mo ang lugar mo. Sige, tumigil ka na sa pagpapakitang gilas dito. Sumama ka sa amin, sa spectator stands. Ang kapatid mo ay may susunod pang laban na sasalihan. Kapag nanalo ng championship si Cheng Won, pag-uusapan natin ito, kaiyahiya ka. Gusto kong sumali sa dynamic archery. Ano? Ikaw? Katawa-tawa ito, ni hindi mo nga makita ang target platform, at gusto mong sumali sa paligsahan sa gumagalaw na target, magmumukha kang tanga, hanggang kailan mo ito ipagpapatuloy? Paano kung tamaan ko? Kalokohan. Hanggang kailan mo itutuloy ang pag-iisip na puro pangarap lang? Napakataas ng talento ng kapatid mo, kahit sa gumagalaw na target, hindi niya masasabing tiyak na bagay iyon, at bago ka pa makulong. Hindi ka nga nakapasok sa top 10, isa kang talunan. Ang isang beses na nakapasok ka sa top 3. Swerte lang iyon. Ngayon, may kapal ka pa ng mukha para sabihing matatamaan mo? Sinisiraan mo ba ako? Ha? Lao Su. Lao Su. Tatay, Tito, Wow, ang yabang mo para sa isang bulag. Alam mo ba kung ano ang pagpapana sa gumagalaw na target? Ha? Gumagalaw ang target. Gumagalaw ang arrow. Kung kalahating segundo lang ang pagkaantala mo, lalagpas ito ng mahigit 30 talampakan. Sus! Naalala ko ang huling champion, sa perpektong kondisyon, bahagya lang nakatama sa target. Ang ibang mga kakumpetensya ni hindi man lang lumapit sa gilid ng target. Hahaha. Naku naman, sinasabi mo sa akin, isang bulag, makakatama sa gumagalaw na target? Naiintindihan mo? P** tanggi ng bulag. Tumigil ka sa kakabuladas dito, nakakasagabal ka sa paligsahan. Umalis ka na.
Hindi mo ba nakikita kung bagay ka nga para dito? Bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Umalis ka, tatanggapin pa rin kitang, anak. Kung hindi, may lakas ka bang makipagpustahan sa akin? So long, Shu Chengwon. Kung hindi ko tamaan, gawin mo sa akin ang gusto mo, pero kung tamaan ko ang target, gusto ko ang mga mata ni Shu Chengwon. Ano? Gusto mo ang mga mata ng kapatid mo? Nababaliw ka ba? Su Nanzu, sa tingin mo ba, hindi mo pa sapat na nasaktan si Cheng Huan? Hindi pa ba sapat ang ginawa mo? Paano ako makikipagkasundo sa isang tulad mo? Wala itong kinalaman sa'yo. Tinatanong kita, ikaw, may lakas ka ba ng loob o wala? Bakit wala akong lakas ng loob? Kahit swertehin ka, at matamaan mo ang target at manalo, wala akong mawawala. Bukod pa riyan, imposibleng manalo ka. Talagang nawawala na sa sarili si Xu Nanzhu. Isang laro na imposibleng manalo siya, pero may lakas siya ng loob na pumayag na maging sunod-sunuran sa kanila. Sa tingin ko, sa tingin niya hindi pa sapat ang hirap ng buhay niya. Nanzhu, May lakas ka ba ng loob na pumayag? Pagkatapos ng lahat, ang pusta ay ang mga mata mo. ako. Su Nanzhu, siguradong matatalo ka. Kapag natalo ka, sasabihin kong hindi ko kaya gawin ito sa sarili ko, at hayaan ang pamilya Su ang bahala sa'yo. Ang mga pamamaraan nila, maging masaya ka na kung makaligtas ka. Nanzhu, dahil gusto mong tumaya, kahit ang pusta ay ang mga mata ko, bilang pamilya, talagang susuportahan kita. Nanzhu, sumasang-ayon ako. Nag-aalala lang ako kanina, itong talunan ay hindi kailanman matatamaan ang target. Mabuti na lang na hayaang sumuko siya. Pagkatapos ay sunod sonyere na siya sa pamilya Su. Nakatipid ako sa abala na paalisan siya at masira ang reputasyon ko. Dahil walang tutol si Chengwon. Kung gayon, hindi na ako makikialam pa. Mabuti, tapos na ito. Kung matatamaan niya yon, kakainin ko itong palaso dito mismo. Pakawalan ang target. Su Nanzhu, walang pumilit sa'yo. Ang landas na ito, ikaw mismo ang may kagagawan nito. Ang pamilya Shu ay may isang talunan. At isang bulag na baliw. Tapos na sila. Kapag natapos na ang kahibangang ito, ang pamilya Shu ay wala ng anak na ito. Su Nanzu, 10 beses. Su Nanzhu, 10 singsing. Ano? Imposible. Iyon. Hindi maaari. Nagkamali ba kayo ng target? Oo, tama. Ang bilis kasi ng mga target. Baka nagkamali ang mga hurado. Tama. Hindi kami nagtatanong. Nag-aalala lang kami sa patas na laban. Pinag-aalinlanganan mo ba ang aming profesional na paghuhusga bilang mga hurado? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Natatakot lang ako sa pagkakamali. Itong si Shu Nanzhu, talaga bang anak nila yan? Tingnan mo sila, parang gusto pa ng mga magulang niya na matalo siya. Kahit isang bulag, mas magaling pa sa anak nila. Nakakatawa. Hindi ka ba bulag? Paano ito nangyari? Tahimik, kontestanteng Su Nanzhu, napatunayan na ang score. 10 singsing na nanatili ang score. Paano niya nahit iyon? Pero bulag siya. Hindi, swerte lang talaga siguro. Purong swerte lang iyon. Kuya, ang ganda ng tira mo. Nagdala talaga siya ng karangalan sa pamilyang Xu. HMPH, bulag lang siya. Kumpletong swerte lang iyon. Hindi siya karapat-dapat na magdala ng karangalan sa pamilya natin. Kailangan pa niyang sumali at magdulot ng gulo. Sa tingin ko, makasarili lang siyang tao. Gusto ko lang makipagkompetensya. Alam mo ba, kung gaano kalaki ang ininvest ng pamilya natin kay Chengwon? At bigla ka nalang sumulpot at kinain ng eksena? Nandito ka ba para makipagkompetensya? O nandito ka para magdulot ng gulo? Tatay, nanay, kahit ano pa ang naging kalagayan ni kuya noon, ang katotohanang nakamit niya, ng napakagandang resulta ngayon, ay isang magandang bagay para sa pamilya natin. Lagi kang may sentido komon, Chengwon. Lagi kang pinakamaalalahanin. Laging iniisip ang pamilya. Hindi tulad ng iba, na padalos-dalos kumilos, at ang iniisip lang ay pansamantalang karangalan.
Su Nanzhu, swerte lang iyon. Subukan mong tumama sa bullseye sa bawat round. Tingnan natin kung gaano katagal mo ito mapananatili. Kuya. Lumipat na tayo sa susunod na round, habang mainit-init pa ang iyong kamay. Kailangan natin manalo ng unang pwesto para sa pamilyang Su ngayong araw. Teka. Ninyong lahat ba? Nakalimutan na ang isang bagay? Ano ng problema? Kakasabi nyo lang yan. Kung tinamaan ko ang target, ibibigay nyo sa akin ang mga mata ni X-Chain 1. Ano? Hindi lang tinamaan, puso pa ng target. Kaya, tutupad ba kayo? Sa pangako nyo? Tagapagsalita, ikuha mo ako ng kutsilyo. Gusto ko. Ang mga mata niya. Ikaw. Seryoso ka talaga? Mga mata ang pusta. Hindi ba't pumayag lang sila? Ngayon, mas nakakaaliw na ito. Hoy, ikaw, seryoso ka? Gusto mo talaga ang mga mata ko? As Ananze, nawala na ba sa isip mo? Nawala sa isip kayong mga tao, ang pumayag. Paano nyo? Babawiin ang sinabi nyo? Iyon ay, ako. Siguradong sigurado kayong hindi ko tatamaan. Hindi ba? Ikaw na maliit, tumahimik ka. Wala ka bang kahihiyan? Kung hindi ka naawa noon si Cheng Wan sa'yo, at pinayagan kang sumali sa kompetisyon, hindi ka nga sana pinahawak sa busog na ito. At ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Mabilis kang tumalikod sa amin. Mas masahol ka pa sa aso o baboy. Eh ano naman? Ikaw mismo ang pumayag dito. Ikaw. Tatay. Ayos lang. Kung gusto ng kuya ko, ibibigay ko na lang sa kanya. Hindi. Hindi natin pwedeng pabulaanan ang pamilyang Su na hindi tumutupad sa pangako. At pag-usapan tayo sa likuran. Panaginip lang yan, hindi papayag si nanay at tatay. Akala mo ba talagang makakapangahas ka sa mga mata ko? Huwag kang magpaka-inosente, Cheng Wan. Ang mga matang ito mo, ay biyayang idinalangin ng ating mga magulang, sa mga Diyos. Paano natin basta-basta ibibigay, lalo na sa walang kwentang ito? Siguro bulag ako, nang ipanganak kita, kahit ay pakulong ka, hindi pa rin nagbago ang ugali mo. Halimaw na walang puso, hindi na sana namin dapat inilabas, sa kulungan. Mga ipokrito. Isinauli nyo lang ako. Dahil sa mga corny ako, di ba? Anong karapatan mong tumawa? Ang mga mata ko, ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito, walang utang na loob, kaya ako nabulag. Ano ang ibig sabihin nito? Baka naman ang mga mata niya ay binulag din ni Su Nanzhu. Eksakto. Sige, ngayon, gusto mo talagang kunin ang mga mata ng kapatid mo. Gusto mo akong ilibing ng buhay, di ba? Ikaw na walang katapatan, walang katarungan, walang pagmamahal sa magulang. Halimaw, hanggang kailan mo balak pahamakin ang pamilya natin? Sabihin mo sa akin, kung kahit kaunti lang, ng pagmamalasakit, ang meron ka sa amin bilang pamilya. Sa ngayon, hihingi ka ng tawad sa kapatid mo. Sa harap ng lahat, bawiin mo ang iyong kasuklam-suklam ng mga salita. Itong bulag na to, swerte lang sandali. Akala ba niya talagang kakampihan siya ni nanay at tatay? Nagmamalaki ka. Swerte lang sandali, kung gayon, ngayong araw, ipapakita ko sa'yo, kung swerte lang ba talaga. HMPH. Ang usapin tungkol sa mga mata, pag-uusapan natin yan mamaya. Tagahatol, ipagpatuloy po ninyo ang laban. Mga ginang at ginoo, ang ating kompetisyon ay papasok na. Sa gitnang bahagi ng laro, ang mga patakaran ay ang mga sumusunod. Ang bawat manlalaro ay may isang pana lamang. 10 round sa kabuuan, cumulative ang score. Ang pagpapapana ay sunod-sunod, dahil ito ay ang gitnang laro, upang makatulong na magpakatatag ang lahat. Pagkatapos ng bawat round, ang sistema ay mag-aanunsyo lamang ng kasalukuyang pangkalahatang ranggo. Ang individual na score ay hindi ibubunyag. Ang pagkakasunod-sunod ng pagpapapana ay Su Long, Su Chenghuan, Su Nanzhu. Nagsisimula na ang unang round. Nangunguna si Su Long. Wow! Kaya natin to, ang forma niya ay perpekto, matibay talaga ang pundasyon ng pamilya So. Base sa kanyang tayo, iyan ay hindi bababa sa siyam o mas mataas.
Pangalawa, si Xu Chenghuan. Chen Huan. Kaya mo yan. Ipagpatuloy mo. Ipakita mo ang galing mo noong nakaraang round. Pangatlo, si Xu Nanzhu. Ha! Swertihan lang pala talaga. Nag-alala lang ako ng walang dahilan. Ang totoong palabas ay hindi pa nagsisimula. Nangunguna pa rin si Sulong. Pangalawa, si Xu Chenghuan. Pangatlo, si Xu Nanzhu. Kanina pa lang. Muntik na akong mapaniwala sa pambabala ni Xu Nanzo. Lesiu. Gaya ng inaasahan, asa pa rin tayo kay Chenghuan. Syempre naman, simula pa noong bata siya, pinaghahandaan na namin si Chengwon. Maliit pa lang, may pribadong tutor na siya sa Switzerland. Nasa top 10 sa mundo ang mga coach niya. HMP. Nagpunta pa kami sa Germany para ipakustomisa ang kanyang pana, isang compound bow na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Lahat ng kanyang kagamitan sa pagsasanay, mula sa draw system, hanggang sa mga assistive scope, ay imported. Si Xu Nanzo ay kasama lang ni Chengwon, sa pagsasanay. At ngayon, naging isa na siyang, bulag na walang kwenta. Paano siya nakikipagkompetensya pa kay Chengwon? Katawa-tawa. Dapat noon pa lang, hinayaan na namin ang bastos na yun, na mabulok sa bilangguan. Dahil lang naging mabait tayo, kaya nagkaganito tayo ngayon. Per, anong nangyayari? Nasaan na yung apoy mo kanina? Hoy! Pagod ka na ba? Tumahimik ka. Mag-focus ka sa laban. CJ. Kaya ang ating kalahok na si Xu Chenghuan ay nakapasok na sa huling round. Tingnan natin kung paano siya gagawa. Bakit si Xu Nanzhu ay nananatiling ganito kumpiyansa? Hindi tama yan, bulag siya. Hindi niya talaga ako matatalo. Pero paano kung may isa pa siyang trick sa kanyang manggas? Si Xu Chenghuan ay nasa ikalawang pwesto. Si Xu Nanzhu ay nasa ikatlong pwesto. Xu Nanzhu, iyon ang huling palaso. Wala kang pagkakataon para makabawi. Kaya sa round na ito, ako'y magpapakabait na tatanggapin ang panalo. Nagbublang ko lang pala, hindi mo ako kailanman matatalo. Ano ang nangyayari? Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Hindi ba ako nanalo? Tagapaghusga, maaari mo nang i-announce ang score ngayon, di ba? Sana, makangiti ka pa rin mamaya. Ipinapahayag na ang kabuang score ng nangungunang tatlong mamamana pagkatapos ng 10 round. Ang detalyadong tala bawat palaso ay ang mga sumusunod. Round 1, Sulong, 10.5, Xu Chenghuan, 10.2, Xu Nanzhu, 10.1. 0.1 lang ang pagitan. Paano nangyari yon? Round 2, Sulong, 10.0, Xu Chenghuan, 10.1, Xu Nanzhu, 10.0. Muli, 0.1. Paano siya laging napakalapit sa akin? Round 3, Xu Chenghuan, 8.9, Xu Nanzhu, 8.8.
Round 4, Su Chenghuan, 10.3, Su Nanzhu, 10.2. Round 5, Su Chenghuan, 8.5, Su Nanzhu, 8.4. Round 6, Su Chenghuan, 10.0, Su Nanzhu, 8.9. Round 7, Su Chenghuan, 10.1, Su Nanzhu, 10.0. Anong nangyayari? Masyadong magkakatugma. Ano ng problema? Hindi ba't dahil lang hindi gaanong magaling si Xunansu? Ito, anong sitwasyon ito? Baka naman, baka may naninikwat ng mga score. Round 10, Su Long, 10.0, Su Chenghuan, 7.5, Su Nanzhu, 7.4. Ikaw kinokontrol mo ang score mo. Nagpipigil ka. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Pigilan mo na yan. Sinasadya mong magpigil. Ano ang ibig mong sabihin? Ikaw ba ay hindi man lang bulag? Su Chenghuan, kumalma ka, tapos na ang laban. Huwag mong atakihin ang kalahok. Paano ito nangyari? Isang henyo mula sa aking pamilyang Shu. Maaari kayang Shu Nanzo. Hindi maaaring tama yan. Hindi pwede. Hindi ko siya pwedeng hayaan. Magpatuloy sa paglaban. Kung magpapatuloy siya, ako ay maaaring. Ano na naman ang pinaggagawa mo? Chenghuan. Chenghuan, anong nangyari? Masakit ang puso ko. Sumasakit din ang ulo ko. Shu Nanzo, ikaw. Ano ba talaga ang ginawa mo sa kanya? Xunansu, ano ang ginawa mo kay Chenghuan? Huwag kang gumalaw. Ano ang ibig mong sabihin? Akala mo ba hindi pa sapat ang ginawa mo kay Chenghuan? Ganon ba? Hindi ka lang talaga magaling. Aminin mo na lang ng matapat, nagpapanggap ka pa na talo. Sino ang niloloko mo? Ang lakas pa ng loob mong makipagtalo? Ano ang ginawa mo? Sa kapatid mo? Sabihin mo. Kahit sabihin kong wala akong ginawa. Maniniwala ka ba sa akin? Talaga bang maniniwala ka dyan? Nagsisinungaling ka pa rin. Gagawin mo ang lahat. Bakit siya nasa sahig? Walang utang na loob ka. Nagdadahilan ka pa rin. Nanay. Hindi niya kasalanan. Hindi kasalanan ng kapatid ko. Chenghuan, anong pinagsasabi mo? Pagkatapos ng ginawa niya sa'yo, at ipinagtatanggol mo pa siya. Sa tuwing nakikita ko siya, naalala ko ang nakaraan, ang ginawa niya sa akin. Kahit na ang mga bagay na yon ay nasa nakaraan na. At nagpakita siya ng pagsisisi. Hindi dapat ako ganito. Hindi ako sapat na matapang. O sapat na mapagpatawad. Ito ang problema ko. Nanay, kahit na naapektuhan ako at hindi maganda ang pagganap ko, ayos lang. Naniniwala ako, maaari pa ring tumulong ang kapatid ko, manalo ang pamilyang Xu natin. Yan pala ang laro mo. Nakikinig ka ba sa akin? Wala ka kundi malas. Noon pa, kung hindi mo sinaktan si Chenghuan. Matatakot kaya siya sa'yo? Magkakaroon kaya siya ng mga sugat sa isip? Ngayon, dahil sa'yo, hindi siya nakapag-perform ng maayos. Natalo siya sa kompetisyon. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Gusto ko lang sumali. Sumasagot ka pa? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang laban ngayon? Para sa pamilya natin. Para kay Chenghuan. Alam mo? Pinag-aral ka namin sa lahat ng mga taong ito. Ito ba ang kapalit? Noon pa, kinuha ka namin mula sa ampunan. Pinakain ka namin, pinaramtan. Hindi ka namin inapi. Ikaw naman, dinrogo mo ang sarili mong kapatid. Nakulong ka. Dinungisan mo ang pangalan ng pamilyang Shu. Kami, ang nagpalaya sa iyo sa kulungan. Ikaw naman, hindi mo ba matanggap na umuunlad ang pamilyang Shu? Kaya, ano ba talaga ang gusto mo? Walang utang na loob. Kailangan mong malaman ang lugar mo. Ikaw mismo ang mag-withdraw sa kompetisyon. Imposible, may sariling patakaran ang bawat kompetisyon, ano man ang personal kong hangarin. Ngayong nasa laro na ako, hindi pinapayagan ng mga patakaran, ang kusang pag-withdraw sa kalagitnaan. Hindi ako susuko. Hindi. Talagang hindi natin siya pwedeng payagang magpatuloy. Teka, kahit na hindi siya makapag-withdraw ng mag-isa, paano kung may objective issue?
Halimbawa, kung may makita sila sa dugo niya. Ha, tama. Lahat ng pre-competition blood at urine tests ko, at fitness reports, ay naisumite na sa panel ng mga hurado. Wala namang basehan ng mga organizer para i-disqualify ako. Paano niya alam ang iniisip ko? Wala naman akong sinabi kanina. Naririnig kaya niya ang... Alam mo, maaaring magsinungaling ang mga salita, maaaring magsinungaling ang mga aksyon. Pero ngayong araw, sa larangang ito, may isang bagay lang. Ang hindi makakapandaya sa sinuman. Iyon ay ang palaso. Ano? Ang mga palasong ating Ite at Ira ay hindi kailanman magsisinungaling sa atin. Kitakat sa larangan. Mga kababaihan at mga ginoo. Sunod, ang ating kompetisyon ay papunta na sa huling round. Sa round na ito malalaman ang panalo at kung sino ang mag-aangkin ng karangalan. Sa mahalagang laban na ito, ang tatlong mamamana ay maglalaban ng sabay-sabay at ang resulta ay i-anunsyo kaagad. At ngayon lang, natanggap namin ang isang mahalagang anunsyo mula sa organizing committee. Ang kampiyon ng paligsahang ito ay kakatawan sa bansa ng Hua sa nalalapit na World Archery Championships. Ay nako, World Championships. Pambansang karangalan yan. Kakahigit pa sa pagwagi ng premyo, ang pagtayo lang sa larangang ito ay isang karangalan na para sa isang top archer. Higit pa rito, pinaparangalan kaming tanggapin ang pambansang head coach na si Wang Yi at ang chairman ng Ihua Country Selection Committee na si Gajon. Pareho na silang narito sa ating piling. Naway muli nating masaksihan ang magiting na pagganap ng ating tatlong mamamana. Wow, lalong gumanda ang laban. Kinatawan ng bansa, mas maganda yan ng husto. Kaysa sa panalo lang sa rehiyon. Sa totoo lang, hindi nakakagulat kung matatalo ang pamilya Shu. Tingnan mo ang dalawang anak mo. Ang isa ay bulag at ang isa naman, hindi rin gaanong matalino. Kahit na ako ang manalo, parang hindi patas ang panalo ko. Wala tayong magagawa. Nasa ibang level talaga ang galing nila. Hindi ba tuloy pa rin ang kompetisyon? Eksakto. Hindi pa tapos. Kaya patalunin ni Cheng Huan yan. Ang World Championships, binibigyan mo talaga ako ng napakalaking entablado. Pandaigdigang kampyonato, ito ay pagkakataong dumarating minsan sa buhay. Hindi ko kayang matalo. Sa pagkakataong ito, kailangan kong saluhin ito. Nanginginig na ganyan, baka dapat bumaba ka na lang sa entablado. Huwag ka nang magtagal, nagmumukha ka lang tanga. Tumahimik ka. Sa pagkakataong ito, ako ang mananalo. Paano siya nananatiling kalmado? Ito na ang huling round. Nakapag-focus pa rin siya, inaayos ang kanyang mga palaso. Nagpapanggap lang ba siya? Hindi naman talaga siya. Huling round, unang palaso, simula. Su Nanzhu, tunay ka man o peke, ang kampyonato ngayong araw ay para sa akin. Susmar Yosef, ang pakiramdam na ito, ang tibay ng kanyang tikas, ang pagbaril ni Jishu, ay sulit. Tama, ganyan nga. Lahat, purihin niyo ako. Isa akong henyo. Diyos ko, Bullseye, ang pangalawang Bullseye sa laban. Muli, ito ay mula sa kalahok na Siksunansu. Ano, paano nangyari yon? Impossible, swertihan lang yan. Teka. Ano nga ulit ang pangalan ng kalahok na yon? Su Nanzhu.
Ano? Siya pala yon. Ikaw, dito ka na lang at bantayan mo ang lugar. Kailangan kong personal na magsiyasat. Sampung puntos, isa pang 10 puntos. Kalahok na si Xunansu ay nakakuha ulit ng 10 puntos. Imposible yan. Itong si Shunanzo, hindi pwedeng ganito kagaling siya. Og. Hindi pwedeng mangyari yan. Baka naman. Mas magaling pa pala siya kay Chengwon. Imposible. Eh kung ganun, bakit noon pa? Tito, tita, huwag kayong padadala sa kanya. Malinaw na may kakayahan siya, hindi niya ipinakita noon. Pero ngayon, sa kritikal na sandaling ito, ipinakita niya. Sinadya niya yan. Ayaw niyang makita si Cheng Huan na magtagumpay. Masama ang kanyang intensyon. Yang batang yan, palaging may masamang balak. Eksakto, may kakayahan siya, pero hindi niya sinabi sa atin. Mapanira at mapaghiganti lang siya. Naglalabas ng masamang plano laban sa sariling pamilya. HMPH. Sunod na ang huling palaso. Mga kalahok, paano kayo magpapakita? Kaya mo yan. Kaya mo, Chengwon. Noon, para hindi masaktan, ang damdamin ni Xu Chengwon, pinipigilan ko ang sarili ko palagi. Pero ngayon, hindi kita hahayaang magtagumpay. Tapos na ang laban na ito. Opisyal nang inanunsyo ang huling kampiyon. Binabati natin si Xunansu sa pagkapanalo ng unang pwesto. Hindi lang siya nanalo sa kompetisyon, nakakuha pa siya ng karapatang kumatawan sa bansa ng Hua, sa pandaigdigang paligsahan sa ibang bansa. Paano nangyari ito? Paano naging sa kanya ang lahat ng ito? Hindi natin pwedeng ibigay ito sa kanya. Tama, tagapangulo, hindi pwedeng ibigay sa kanya ang kwalipikasyong ito. Bakit hindi? Bulag siya. Ang taong may problema sa paningin ay hindi pwedeng kumatawan sa bansa sa paligsahan. Eksakto, kung lumabas ito, saan na ang dignidad ng ating bansa ng Hua? Totoo, kung may mga issue sa pisikal na kapansanan. Ayon sa nakagawian, dapat silang ilipat sa mga espesyal na kaganapan. Kung gayon, ang pwestong ito ay malamang na maipapasa sa nanalo sa ikalawang pwesto, si Xu Chenghuan. Hahaha. Anong silbi ng lahat ng karangalan mo ngayon? Sa huli, ang karangalang ito ay akin pa rin. Dapat mas naging mabagsik ako. Dapat tinapos na kita para hindi na ako mag-aalala ngayon. Sandali, ano pa ang gusto mo, ha? Ang mga patakaran ay patakaran. Ikaw, isang bulag, ay walang karapatang makipagkumpetensya. Pero paano kung ako ay hindi bulag? Siya, hindi siya bulag. Ano yun kanina? Paano nangyari yon? Hindi pala siya bulag? Maayos ba ang mata mo? Nagsinungaling ka sa akin? Walang utang na loob na anak. Ikaw ang dahilan ng lahat. Ikaw ang nagbulag sa akin. Ang sinasabi mo ba? Dapat kong ibigay ng kusa ang aking mga kornea sa paborito mong anak, si Xu Chengwon. Si Xu Chengwon. Tumahimik ka. Utang mo sa kanya yan. Ikaw ang samugat sa kanya noon. Wala akong utang na loob sa kanino man. Xu Chengwon. May lakas ka ba ng loob? Nasabihin ng totoo tungkol sa nangyari noon? Tama na, tagapangulo. Hindi mo talaga pwedeng ibigay ang pwesto sa kanya. Ang pagkatao ng taong ito ay may malaking kapintasan. Noong mga nakaraang taon, dinroga niya ang sarili niyang kapatid. Kaya nawalan ng paningin si Chengwon. Nakulong pa siya, ang isang tulad niya. Paano siya magiging kinatawan ng ating bansa? Eksakto, ang mga isyong ito. Madaling huhukayan ng dayuhang media. Ito ay magiging kahihiyan sa ating mga kababayan. Su Nanzhu, totoo ba ang sinasabi nila? Wala siyang ebidensya. Ang mga medical na record at reseta noon, inasikaso ko na yon mga taon na ang nakalipas. Paano niya mapapatunayan yon? Su Nanzhu, ikaw ay laging naging aking hagdanan para umangat. Nanzhu, nais kong itago ang iyong sekreto. Ngunit ito ay isang bagay ng pambansang kahalagahan.
Hindi ko lang basta mapapanood na patuloy kang nagkakamali. Tama si tatay. Kung ikaw ang kakatawan sa ating bansa, at malaman ng mga dayuhan ang tungkol sa iyong nakaraan, ano ang isipin nila sa atin? Bukod pa riyan ang iyong antas. Ay totoo namang pabago-bago, ang pagganap ngayon ay maaaring swerte lang. Wala kang ang coach, hindi ka pa nagkaroon ng anumang profesional na pagsasanay. Ano ang nagpapalagay sa iyong pwede kang sumali? Sino ang nagsabing hindi siya kwalipikado? Su Nanzhu. Ang kanyang master ay isang alamat sa mundo ng pana ng Hua, Seiming. Ang nakakuha ng Grand Slam sa pana, isang malamat na atleta. Siya ay isang pandaigdigang klaseng master. Pero, hindi ba't ilang dekada na siyang retirado? Si Ximing ang nag-iisa sa kasaysayan ng Hua na nanalo ng 3 magkakasunod na World Championship titles. Para sa Hua, marami siyang napanalunang gintong medalya. At, sa buong mundo, kilala siya bilang ang hindi mapapalitang Divine Bow. Kung ang kanyang estudyante ay wala sa kwalifikasyon, tanong ko sa inyo sa buong Hua, sino pa kaya ang maaaring maging kwalipikado? Huwag kang magpaloko sa kanya. Imposibleng may koneksyon siya sa isang tao na ganoon ang kalibre. Oo, tama. Lumaki siya sa aming bahay, bilang practice partner ni Cheng Won, at hindi pa siya nakalabas ng bahay. Paano siya pwedeng nag-apprentice sa isang master? Tama, hindi pa siya nakapasok sa isang tunay na club. Sinubukan ko ring mag-apprentice kay Master Xi dati, pero hindi niya ako pinansin. Paano niya pwedeng tinanggap ito? Nakausap ko na mismo si Master Xi para kumpirmahin ito. Si Xu Nanzhu ay tunay na kinikilala mismo niya bilang kanyang nag-iisa at huling estudyante. Totoo ba? Ang huling estudyante ni Master Zaiming ay siya pala? Kaya pala bawat palaso niya ay tumatama sa bulse. Kailan ka naging estudyante niya? Bakit wala kaming alam tungkol dito? Siyempre wala kayong alam. Kasi noong mga panahong iyon, sumama sina nanay at tatay kay Cheng Won para sa kanyang overseas training camp. Kailangan kong samantalahin ang oras para mag-practice para sa susunod na kompetisyon. May papaalam ko sa kanila na kaya ko ring maging tulad ni Cheng Won at may pagmamalaki nila ako. HMM. Ang batang ito. Napakatatag ng kanyang tayo. Ang mga balikat ay kumukuha ng lakas mula sa pinakamalalim. Ang mga balikat ay kumukuha ng lakas mula sa pinakamalalim. Ang galaw ng mga paa ay simetriko at makapangyarihan. Magkasabay na gumagalaw ang baywang at siko. Matalas ang mga mata. Matatag ang ibabang bahagi ng katawan. Tumpak ang lakas. May pambihirang talento siya. Mabuti. Ha. Sino ka? Isang henyong minsan lang makikita sa 100 taon. Ngayon, nakasalubong kita. Bata, gusto mo bang matuto ng pana mula sa akin? Ano ang ibig mong sabihin? Payag ako. Hayaan nating ang ating mga pana ang magsalita. Kung matatalo mo ako, magiging estudyante mo ako. Mabuti. Kaming mga mamamana, kailangan ng ganyang tibay ng loob. Natalo ako. Mabuting bata, may tibay ka ng loob. Tinutupad mo ang iyong salita. Malinis na panalo, malinis na pagkatalo. Ikaw, aking estudyante, tinatanggap kita. Bata, mayroon ka bang mga hiling? Gusto kong manalo. Gusto kong manalo hanggang sa ako'y maalala ng buong mundo. Ha. Mabuti. Sasabihin ko sa iyo ngayon, simula ngayon, gagawin kitang isang world champion. Ang lakas ng loob mo. Hindi mo sinabi sa amin ang isang bagay na ganito kalaki? Ang kapal mo naman, ganito kalaki, at hindi mo sinabi sa amin.
Hindi ba't ako ang hindi nagsalita? O kayo ang hindi kailanman nagmalasakit sa akin? Nanay, tatay, nung isang araw ako. Sandali lang. Malapit nang magsimula ang livestream na kompetisyon ni Cheng Won. Tigilan na ang pagtatalo. Diyos ko. Tingnan mo, tingnan mo. Kumain ka pa ng gulay. Sige. Nanay, tatay, may guro ako. Ang kapatid mo ay may kompetisyon bukas. Huwag mo siyang istorbohin habang kumakain. Ito, dagdagan mo pa. Hindi naman sa wala akong sinabi. Kundi ikaw, paulit-ulit, ayaw makinig. Ginawa mo na ang bawat nakakadiring bagay sa kapatid mo. Lahat ng ginawa namin sa iyo ay eksaktong nararapat sa iyo. Kahit ngayon, hindi ka pa rin aamin. Ganap kang, naloko niya. Sige. Dilat ang mga mata mo, at tingnan mabuti ngayon. Tingnan mo kung ano ang tunay na ginawa ng paborito mong anak, host. Nakuha ko na ang gamot. Nakuha ko na ang gamot. Sundin mo lang ang sinasabi ko. Ilagay mo sa eye drops. Ang dosage na ito, kung may mangyaring mali, hindi ko kayang panagutan. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayaring mali. Kumpiyansa ako. Hindi ko talaga gusto Siksunansyu. Ngayong pagkakataon, kailangan nating sirain siya. Paalisin natin siya sa pamilya natin. Hoy, pag-isipan mong mabuti. Yun pala ang totoo. Ganun pala talaga. Ganun pala talaga siya. Hindi ko talaga napansin. Sabi ko na, hindi siya masamang tao. Hindi ito pwede. Ang video na ito, hindi ba ito nakakandado sa ilalim ng drawer sa kwarto? Salamat sa iyo, ang sarili mong iniisip. Diretsong sinabi sa akin. Ano ang itinatago mo? Hindi ganyan. Peke ang video na ito. Naloko kayong lahat niya. Naisahan ako. Hindi ko ginawa yon. Ano ang nagmamadali? Simula pa lang ito. Malaki ang binayad ng kapatid mo. Espesyal kaming inupahan para pasayahin ka. Suntukin mo siya. Bubugin mo siya. Matatanggap mo ngayon. Tigilan mo na siya. Tigil na. Cheng Huan, paano mo nagawa? Hayop ka. Bastos ka. Paano mo nagawa ito sa sarili mong kapatid? Gawin ang ganitong bagay. Cheng Won. Paano mo nagawa? Hindi. Siya ang gumawa. Siya ang may gawa ng lahat ng ito. Ginawa-gawa lang ni Sunansu ito. Nanay. Tatay. Xiaoning. Kailangan niyong paniwalaan ako. Hindi talaga ako ang gumawa. Hindi ako ang gumawa. Tunay man o peke ang videong ito? Akala mo ba hindi namin malalaman? Cheng Won. Paano mo nagawa sa sarili mong kapatid?
Kailan ba kami naging masama sa'yo? Pagkain, damit, lahat ng gamit mo. Nagkulang ba kami ng kahit piso? Kayong ang naging masama sa akin. Kung talagang mahalaga ako sa inyo, hindi ninyo sana siya pinauwi. Ang pamilyang ito ay mayroon lamang, isang anak na lalaki. Ako. Kayong dalawa ang nagpauwi sa kanya. Kayo mismo ang sumira sa lahat ng meron ako. Kung talagang mahalaga ako sa inyo, dapat hinayaan niyo siyang mabulok sa ampunan. At ikaw, bakit ka pa kailangang umuwi? Lahat ng bagay sa pamilyang ito, ang yaman, ang kapangyarihan, ang katayuan, lahat ay akin. Pero nang pauwiin ka ni tatay, sinabi niya sa akin, na ibibigay ang kalahati sa'yo. Bakit? Ang isang insekto mula sa basurahan ay dapat manatili sa kanal. Bakit mo dapat makuha ang lahat ng meron ako? Bakit ka dapat umabot sa antas ko? Ikaw. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Hindi ako mali, ako. Su Chenghuan, ikaw ay pinaghihinalaan ng sadyang pambubugbog. Inaaresto kita ayon sa batas. Dalhin niyo siya. Kuya, nagkamali ako, kuya, nanay, tatay. Nanchu, nagkamali kami. Kami ay nabulag ng kasakiman. Nanzu, hindi maganda ang treto namin sa'yo noon. Mula ngayon, ibabawi ko yan. Hindi na kailangan. Ano ito? Unang panig, si Shunanzu. Ay kusang loob na pinuputol ang lahat ng ugnayang pampamilya sa ikalawang panig, sina Shuya Nian at Jihong. Ang lahat ng ugnayang pampamilya ay itinatapos na. Mula sa araw na ito, wala nang dapat pasanin ng alinmang panig, na anumang obligasyong legal o responsibilidad na moral sa pagitan ng magkakamag-anak. Naputol na ang bigkis ng pamilya, tapos na ang koneksyon natin. Mabuhay o mamatay, wala na tayong hihilingin sa isa't isa. Huwag na tayong magkita muli. Bakit mo pa isinusulat yan? Kami ang mga magulang mo. Binigyan mo ako ng buhay at pinalaki. Inaamin ko yan. Pero para sa inyo, ako mismo ang naging isang sparring partner na hindi naman nakalaban. Ako mismo ang nagpakulong. Ang buhay ko ngayon, ako mismo ang nagligtas nito. Bayad na ang utang. Quits na tayo. Mula ngayon, maghiwalay na tayo ng landas. Ito ay kasulatan ng pagpapawalang bisa. Umalis na tayo. Nanzu. Nanalo ka na sa pandaigdigang kampyonato, at nagte-training ka pa rin ng ganito kahirap. Sinira mo ang world record, at naging pinakabata na world champion sa kasaysayan. Bida, alam mo ba kung gaano kakalaking ingay sa mundo ng pana ngayon? Simula pa lang ito. Ang goal ko ay ang Olympics at ang Grand Slam. Para dagdagan ang karangalan ng ating bansa. Okay. Yan ang spirit. Na pala. Yung mga magulang mo. Dumaan ulit kanina. Matagal na akong nakipaghiwalay sa kanila. Kahit sino pwedeng magtaksil sa akin. Pero ang palaso, hindi. Ang kailangan kong gawin ngayon ay mag-focus ng lubusan. At tumama ng perpekto ang bawat palaso.